Bakit ibebenta mo lang sa mga ganon? Bebenta mo ng 2.5, magaling pala sa bala. Dito mo ipasubok sa akin. Presyuhan mo na kung magkano presyo mo, kung talagang magaling yan. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agimat Testing. Bali sa video na i-share ko sa inyo ngayon ay magbibigay lang ako ng video reaction sa isa sa pinaka-aktibo pagdating sa testingan ng Agimat. Walang iba kundi si Idol Ismatak Inatak. Sa huling video ko nga ay pinagkumpara ko ang testingan ni Commander Bantugan na kung saan ay tinesting niya ang kanyang magagaling at mga antigong medalyon. At ito naman ay kinumpara ko sa testingan ni Idol Ismatak Inatak na kung saan ang kwintas na kidlat ay inilagay niya sa manok at ito ay kanyang pinaputukan. Ang video nga na ito ay umabot na ng humigit kumulang na 40,000 views. At talaga namang marami ang nag-react sa video na ito. Kumbaga marami ang bumilib kay Idol Ismatak Inatak, pero marami rin ang nagduda kasi yung video na aking in-upload dito ay meron daw cut o edited. Kaya naman naisipan kong gawa ng video reaction ang video na in-upload ni Idol Ismatak Inatak sa kanyang YouTube channel. Kumbaga ito ay in-upload ko, hindi ko na ito inedit para malaman natin o makita kung talaga bang kapani-maniwala ang ginawang testingan ni Ismatak Inatak sa pagbaril sa manok. So ano pa ang nihintay natin mga ka-horror? Tara at sabay-sabay nating panoorin ang videong ito. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Mga taga-suporta po natin dyan, mga sumusunod po sa ating larangan ng spiritual, agimat, panggagamot sa iba't ibang uri ng linya karunungan. Testing po tayo. Testing po natin yung bisa ng kapangyarihan ng Santo Cristo na to. So sa punto nga na ito ay ipinapaliwanag ni Idol Ismatak Inatak na ang gagamitin niya pala sa pag-testing sa buhay ng manok ay yung kwintas na Santo Cristo. Nung nakaraan kasi ay ang ginamit niya ay yung kwintas na kidlat. So ituloy natin yung video mga horror. Sa larangan ng spiritual, manok. Salang mo to, lagay mo sa Nakita rin natin mga ka-horror sa video kung paano dinasalan at inorasyonan ni Idol Ismatak Inatak yung krus ng Santo Cristo bago niya ibinigay dun sa kanyang alalay at ikakabit na ito ron sa manok. Sa punto naman na ito ay pinapakita yung gagamiting bala na ipuputok dun sa manok. Ayan, makikita natin na meron siyang parang basyo tapos kinakargahan ito ng bulitas. So yung baril na gagamitin niya ay air gun, pero ito ay disabog kung tawagin. So sabi nga ni Idol Ismatak Inatak, walang lulusot kapag ang gamit ay disabog. So yan, ikinakarga na rin sa baril. Ang problema lang mga ka-horror, hindi ipinakita na yung mismong nilagyan ng bulitas ay yun din ay ikinarga dun sa baril. So dito ay nagre-ready na sila para putukan yung manok. So yun mga ka-horror, kitang-kita naman natin ang ating dalawang mata na talagang pinutakan ito ng air gun na disabog na ginamit ni Idol Ismatak Inatak at makita naman natin na yung manok ay tinamaan.
Ang nakakapagtaka lang dito mga ka-horror, ano, dahil nga yung gamit ni Idol Ismatak Inatak ay disabog na barel. Ibig sabihin, ang tendency ng bala niya is pakalat, hindi sa isang direksyon lang. Ang ibig sabihin ay hindi lahat ng bulitas ay tatama mismo ron sa manok. Dahil nga sa pakalat yung bala o yung mga bulitas, merong mga iilan na dapat natatama rito sa lupa at yung iba naman ay yung harang dun sa likod. Pero dito sa testingan ni Idol Ismatak Inatak ay tila walang tumama dun sa likod tsaka sa lupa. Lahat ay tumama ron sa manok. So yun lang yung medyo nakakapagtaka. So panoorin natin mga ka-horror yung naghanap ako ng sample na video kung paano ang nangyayari dun sa bala. Tingnan natin at obserbahan natin kung ano nangyayari dun sa bala ng disabog na baril. Yan mga ka-horror, makikita nyo naman pagka pinutok talagang pakalat yung mga bulitas. So ibig sabihin, kung mas malayo ka ron sa target, mas malawak yung magiging sakop ng mga bulitas na yan. Kaya nakakapagtaka kasi yung ginawa ni Idol Ismatak Inatak is medyo malayo niya pinutukan yung manok So dapat talaga may tatama ron sa ibang parte, tulad ng mga nakaharang dun sa likod, yung iba sa lupa, pero parang wala So yun lang yung naobserbahan ko. Pero kung talagang tunay at totoo ang testingan na ginawa ni Idol Ismatak Inatak ay talagang nakakabilib to. Kasi dito sa Pilipinas halos siya pa lang yung gumawa ng ganitong testingan Meron sigurong iilan na gumawa pero walang video. Pero yun nga, hindi naman lahat ng napapanood natin nakakaiba ay kapanipaniwala. Meron tayong karapatan para magsuri o suriin ang mga video na ating napapanood. Lalo na at ang mga ganitong klase ng testingan ay ibinebenta rin sa mga taong sumusuporta sa mga antingero tulad ni Idol Ismatak Inatak. Kayo mga ka-horror, ano ang obserbasyon nyo sa ginawang testingan ni Idol Ismatak Inatak sa manok? Totoo ba ito o gawa-gawa lamang ni Idol? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming mga video. Maraming salamat po.